Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nakatutok ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa eleksyon 2025. Live si Mav Gonzalez sa Manila Hotel kung saan ginagawa ang filing ng mga balak tumakbo sa Senado at party list representatives. Binabantayan din ng GMA Integrated News ang epekto ng Super Typhoon Julian sa norte. Mag-uulat live maya-maya si Jasmine Gabriel Galmad ng GMA Regional TV. Unahin na po natin ang sitwasyon sa The Manila Hotel kung saan naghahain ng Certificate of Candidacy ang mga aspirants sa pagkasenador. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Nga ng filing ng Certificate of Candidacy kaninang alas 8 ng umaga ay pila na kaagad yung maghahain ng kanilang certificates para sa pagkasenador at party list. Dito sa Manila Hotel sa Maynila, ihahain yung COC ng mga gustong tumakbo sa pagkasenador. Ang ihahain naman ng mga tatakbo para sa party list ay yung Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination. Sa mga lokal na tanggapan naman ng COMELEC, maghahain yung mga para sa lokal na posisyon. At kapag kongresista ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila, sa COMELEC NCR office sa San Juan magfa-file ng COC. Sasalain ng COMELEC ang mga nag-file ng kanilang candidacy hanggang November 30 para maialis yung mga tinatawag na nuisance candidates. Para sa seguridad, nag-deploy ng nasa 36 na tauhan ang Philippine National Police sa buong bansa. Sa labas naman ng The Manila Hotel, kanya-kanyang gimmick yung mga taga-suporta at kampo ng ilang aspirant. Hindi pa naman daw ito premature campaigning, sabi ng COMELEC, dahil maituturing lang na kandidato ang mga aspirant kapag nagsimula na ang campaign period. Sa ngayon, Connie, Rafi, ay medyo maluwag pa. Kanina medyo nagsunod-sunod yung mga naghain ng mga COC dito sa Manila Hotel. Pero ngayon, ay ayun, nakikita nyo naman, wala masyadong naghahain. Actually, medyo mabilis yung pagfa-file. Siguro mga nasa 15 to 20 minutes kada kandidato o kakandidato. Ang paalala naman ng COMELEC dun sa mga gusto pong mag-file ng COC ay siguruhin nyo na kumpleto yung mga dala ninyong dokumento dahil kanina meron ding mga na-turn away at pinababalik na lamang dahil kulang yung bit-bit nila. At paalala rin po ay yung filer plus 4 companions lang ang pwede pumasok dito sa loob ng COMELEC tent. Ngayon, nag-iikot si COMELEC Chairman George Garcia para mag-inspection lang dito. Pero so far naman, smooth naman yung naging filing nung mga naunang naghain ngayon ng araw ng October 1st. Hanggang October 8 tatagal itong paghahain ng mga COC 8 to 5 a.m. Connie, Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Naghain na nga ng Certificates of Candidacy ang ilang gustong tumakbo sa pagkasenador sa unang araw ng filing sa Manila Hotel. Unang naghain ng COC si incumbent party list Congressman Wilbert Lee. Sunod naman si David Chan. Naghain din ng COC si Alexander Encarnacion. May iba pang naghain na rin ng COC sa pagkasenador. Yan si Senatorial Aspirant Joey Montemayor at si Janice Padilla na gusto ring tumakbong senador. Paalala po sa mga botante sa Hilagang Luzon, pinayagan ng COMELEC na i-extend ang huling araw ng voter registration dyan. Dahil po yan sa pananalasa ng Super Typhoon Julian. Wala pang impormasyon kung kailan nila ito itutuloy at kung hanggang kailan. Sa Batanes, ipinagpaliban muna ang huling araw ng voter registration. Batay sa ulat ng GMA News Online, sinabi ni Commission on Election Chairperson George Garcia na hindi muna itinuloy ang pagpaparehistro kahapon para sa kaligtasan ng mga residente at kanilang tauhan. Base sa datos ng COMELEC noong September 17, mahigit 3 milyon ang newly registered voters at nasa 400,000 naman ang reactivated voters. Naging super typhoon ang bagyong Julian habang papalayo ito sa Batanes. Kahapon, matinding pagbayo ang naranasan ng probinsya. Sa lakas ng bugso ng hangin sa Sabtang, halos makalbo na ang mga dahon ng ilang puno. Sinabayan pa yan ng malakas ding ulan. Natuklap at nagliparan pa nga ang yero ng ilang bahay roon. Sa bayan naman ng Uyugan, rumagasa sa ilang kalsada ang pinagsamang baha at putik. Nasira at naputol naman ang mga pakpak ng isang eroplano sa Basco Airport. Ayon sa Governor ng Batanes, itinali pa ang 5-seater plane sa 2 truck noong Biyernes para sana hindi tangayin ng hangin.
Dahil sa pagbaha dulot ng Super Typhoon Julian, nananatili ngayon sa evacuation centers ang ilang residente sa Ilocos Norte at Sur. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Connie, tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan sa ilang bahagi sa probinsya ng Ilocos Sur. At sa mga oras nga na to, Connie, sa aming kinaroroonan ay ongoing yung clearing operation sa bahagi ng Santa Ilocos Sur dahil doon sa insidente ng mudslide na naitala kaninang 7 a.m. Ipakita ko lamang yung sitwasyon na nasundan pa yan ng 9:30 a.m. Kaya naman yung mga motorista ay pinag-iingat ng DPWH dahil nga sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan ay madulas din po yung kalsada. Sa ngayon, Connie, aabot na sa mahigit 13,000 families ang apektado ni Super Typhoon Julian sa Region 1. Base yan sa monitoring ng Office of the Civil Defense. Sa ngayon, nasa mahigit 200 individuals ang nasa evacuation center sa probinsya ng Ilocos Norte at probinsya ng Ilocos Sur. Sa Candon City, nasa 40 individuals pa ang nasa evacuation center. Mataas pa ang tubig sa ilang kabahayan. Pinag-iingat ng otoridad ang mga residente sa coastal barangays dahil na rin sa banta ng storm surge. Bukod sa storm surge, pinag-iingat din ang mga residente sa banta naman ng flash flood. Sa ngayon, Connie, tuloy-tuloy naman yung isinasagawang distribution ng relief packs ng iba't ibang LGUs sa mga probinsya ng Ilocos Sur at probinsya ng Ilocos Norte. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang super bagyong Julian. Inaabangan pa natin ang pinakabagong bulletin ng Pag-asa kaugnay po niyan. Pero base po sa 5 a.m. bulletin kanina, inalis na ang wind signal number 4 at 3 sa ilang bahagi ng Luzon. Nananatili namang nasa ilalim ng signal number 2 ang Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte at northwestern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, buong Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Gayon din sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Bukod sa mga lugar na may wind signal, maalon pa rin po at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at sa ilang baybayin ng Ilocos Sur. Nananatili po ang banta ng storm surge o daluyong. Ayon po sa Pag-asa, apektado ang ilang coastal areas ng Batanes at Cagayan. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas at ipagpaliban ang anumang aktibidad sa baybayin. Huling namataan ang mata ng super bagyo 205 kilometers west ng Itbayat, Batanes. May lakas po ito ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour pero napakabagal po nitong kumilos. Simula bukas mag-curve na ang Super Typhoon Julian at tutumbukin ang Taiwan hanggang sa mag-landfall ito doon bandang umaga o hapon. Mga kapuso, malawak pa rin po ang nasasakop ng Super Bagyong Julian sa ating bansa. Kahit nasa norte po ito ay mararamdaman din ang ulan dito sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at dito po sa atin sa Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulang panahon muli ang aasahan ngayong Martes sa may extreme northern Luzon, kasama na po ang ilang panig ng Ilocos Region at Cordillera. Posible po ang torrential rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilan pang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Mga local thunderstorm naman ang posibleng magpaulan sa Bicol, Visayas at Mindanao sa bandang hapon o gabi. Sa gitna po ng maulang panahon, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Binga, Magat, Ambuklao Reservoirs. 2 gate po ang nakabukas sa Binga at tig-1 gate sa Magat at Ambuklao. Tumutok pa rin po sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa kaugnay ng Super Typhoon Julian. Sa ibang balita, desidido ang pamilya ng grade 11 students sa Nueva Ecija na namatay matapos sumailalim sa initiation rites na isang fraternity na nagsampa ng reklamo dahil sa kanyang sinapit. Balitang hatid ni Mark Salazar. Walang tigil sa pag-iyak si Jennifer Bayan habang inaalala ang kanyang nasawing pamangkin na si Ren Joseph.
Kwento ni Jennifer, nagpaalam si Ren Joseph na sasailalim sa initiation rites sa Tau Gamma Phi Fraternity sa kalapit bayan ng San Leonardo sa Nueva Ecija. Bago umalis, may hiling pangaraw si Ren Joseph sa kanyang tiyahin. Basta po ang lagi lang po niya sinasabi, pagdasal niyo ako tita. May mga miyembro ng frat sakay ng isang van na dumating sa kanilang bahay. Mula sa van, binuhat ng fratmen ng umano'y Tau Gamma Phi si Ren Joseph at itinurn over sa kanyang pamilya. Talagang wala na pong buhay. Wala na talaga buhay yung pamilya ko. Matigas na po nung inawin nila dito. Kaya sabi ko pa, hindi ganyan yung kamamatay lang. Ilang oras na yung patay. Bakit hindi nila sinabi sa amin? 18 anyos lang si Ren Joseph at grade 11 student. Masayahin, malambing at mabait ayon sa kanyang tita. Maraming pasapo yung bata. Saan pong lugar may pangapasa? Sa hita, sa balakang niya dito, sa ganito niya. Tapos meron siyang kurot dito, dalawa, saka dito may kurot siya. Tapos yung tuhod niya gas-gas. Tapos may putik siya eh. Sa panayam ng DZBB sa Nueva Ecija Provincial Police Office, hemorrhagic shock ang ikinamatay ng biktima. Lumabas po dun sa autopsy na yung pagkakamatay po ng bata is dahil po sa hemorrhagic shock secondary to blunt traumatic injuries to the right and left side. Dahil sa insidente, desididong magsampa ng reklamo ang pamilya ni Ren Joseph. Batay sa investigasyon ng HN Police, identified na ang may-ari ng bahay na pinangyarihan ng hazing. Tukoy rin nila ang mga miyembro ng frat na sangkot sa insidente. Maaari rin tumayong mga testigo ang 6 na iba pang sinalang sa initiation. Bali po, meron na pong iniimbestigahan na kasama po dun sa nakasurvive dun sa hazing yung investigador po na may hawak po dito. Pero medyo hesitant po siya magbigay ng information. Oo. Opo, kaya. Pero andun pa rin naman po yung para makonvince po yung bata na magbigay po ng statement. Wala pang pahayag ang Tau Gamma Phi. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga nagluluto gamit ang liquefied petroleum gas o LPG, dagdagan po ang budget ngayong buwan. Tumaas kasi ang presyo ng LPG simula po ngayong unang araw pa naman ng Oktubre. Ayon po sa Petron, 80 centavos kada kilo ang dagdag singil nila sa LPG ngayong buwan. Ang Solay naman, 82 centavos kada kilo ang dagdag sa LPG. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya. Price hike din ang sumalubong ngayong Oktubre sa mga motorista. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag na 90 centavos kada litro ang presyo ng diesel. 45 centavos naman ang dagdag sa gasolina. May taas presyo rin ng 30 centavos kada litro ang ilang kumpanya ng langis para sa kerosene. Dahil dyan, tinatayang nasa mahigit 50 pesos hanggang 73 pesos na ang presyo ng kada litro ng gasolina sa Metro Manila. Mahigit 46 pesos hanggang halos 60 pesos naman sa kada litro ng diesel. At mahigit 66 pesos hanggang halos 78 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Sinusuri na ng iba't ibang government agencies ang alegasyong lumutang sa isang dokumentaryo na isang Chinese spy, si dismissed Mayor Alice Guo. May panawagan ding baguhin ang ating espionage law. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Reaksyon yan ni Alice Guo sa dokumentaryong ipinangkumpronta sa kanya ng Quad Committee nitong Biyernes. Sinusuri na ngayon ng iba't ibang security agency ng Pilipinas ang docu ng Al Jazeera, kung saan sinabi ng source nilang si Shi Zijiang na kapwa Chinese spy niya, si Guo. Definitely hindi po ako spy. Nagpakita pa siya ng listahan umano ng mga secret agent ng China, kabilang ang dokumento at litrato ng isang Guo Waping na nasa Pilipinas at nanghingi umano sa kanya ng campaign funds. Si Shi ayon sa docu ay convicted criminal sa China na nahuli at nakulong sa Thailand. Guo Waping 跟我是不可信的，我们两个你看一下，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场。要想不必灭口呢，就把真相呢也告诉全世界。Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Hindi po ako nasa picture at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Nang tuntunin ng team ng Al Jazeera ang address ni Guo Waping na nasa dokumento, nakita nila ang local office ng Chinese Communist Party sa Fujian Province.
At nang ipakita nila sa katabing village ang litrato ni Go, kinilala siya ng residente na anak ng isang Wen Yi Lee na roon ipinanganak pero umalis nung patapos na ang 2002. Sa mga dating nakalap ng mga otoridad sa Pilipinas, lumabas na anak si Go ng isang Lee Wen Yi. Your Honor, that's not my house. I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Pero sa ngayon ayon sa National Security Advisor, ang tiyak lang ay bahagi si Go ng isang international crime syndicate. Kailangan pang i-validate o tiyakin ang impormasyon mula sa source ng Al Jazeera na hindi umano credible dahil isang wanted criminal at leader ng sindikato. Baka gawa-gawa lang ito ni Xinjiang para makakuha ng simpatya sa publiko. So it also is logical for Xinjiang to connect himself to Gu Huaping para mas madaming bansa ang ma-involve dito sa kanyang ginagawa. Ayon naman sa Defense Department, mas importanteng usapin ang kawalan natin ng batas na magpaparusa sa mga espiya sa panahong walang giyera. So call to action din, alam na naman ng ating mga mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama para sugpuin ito. Pinag-iisipan ng Quad Committee members na pumunta ng Thailand para iberipika ang revelasyon ni Xi laban kay Go. Sabi ni Xi sa dokumentaryo ng Al Jazeera, nagsimula siyang mang-espiya noong 2016. May cellphone video pa siya nang magpunta sa Malacanang para sa state banquet kasama si Chinese President Xi Jinping at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung napainan tayo ng mga espiya talaga, nadala ng mismong head ng Chinese government. Pero sabi ng kampo ni Go, may impormasyon silang natanggap na AI o artificial intelligence lang ang nasa docu ng Al Jazeera. We are looking into options, possible legal remedies para po mapanagot and matingnan kung saan ba nanggaling yung allegations at saka yung mga documents na pinakita. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Soniga. Chris? Salamat, Connie. Pinagsasaksak at tinakawan ng cellphone ng isang babaeng estudyante sa Tarlac City. Ang sospek aminadong nagawa ang krimen para makabayad sa mga utang. Balitang hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Nagsa-cellphone ang babaeng estudyante habang nakaupo sa waiting shed sa Barangay San Vicente, Tarlac City. Isang lalaki ang bigla na lang tumabi sa kanya at agad siyang pinagsasaksak. Pinilit ding inagaw ng lalaki ang cellphone ng biktima. Initially, lumapit nga daw yung suspect natin sa kanya, nagpalakad-lakad at tinabihan siya. Bigla na lang siyang sinaksak. Then after that, dinampot yung cellphone niya. Sugatan ang 12 anyos na batang babae ayon sa pulisya. Agad namang natunto ng suspect sa tulong ng isang concerned citizen. Napansin namin na bumili siya dun sa isang tindahan. And fortunate naman na yung tindahan na yon may CCTV pala. So nung yumuko siya, na-identify siya nung may-ari ng tindahan. And then pinuntahan na ng kagawad ko yung address niya. Voluntary naman siya sumuko. Sinabi ng suspect sa pulisya na nagawa niya ang krimen dahil sa kagustuhang mabayaran ang kanyang mga utang. Na-recover mula sa suspect ang screwdriver na ginamit bilang panaksak at ang ninakaw na cellphone. Nahaharap siya sa kasong frustrated homicide at robbery. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. CJ Turida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binulabog ng bomb threat ang Pasig City Hall of Justice kaninang umaga. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Kani, bago mag-alas 9 ng umaga, itinigil ang mga court hearing at inibigkas ang lahat ng mga tao sa loob ng Pasig City Hall of Justice. Naglatag ng police line para makontrol ang galaw ng mga tao. Ayon kay Colonel Henrik Samangaldan, ang hepe ng Pasig City Police, may natanggap daw na email na pangsasabugin ng Hall of Justice kaya nagsagawa ng evacuation procedure. Nag-deploy ng mga K9 unit ng PNP at local government para respondingan ng bomb threat. Matapos ang mahigit 30 minutos, idineclare ang PNP na ligtas ang gusali kaya pinabalik na sa ang mga tao sa loob
Hihingi ng tulong ang Pasig City Police sa anti-sabotage group ng PNP para alamin kung sino ang nagpadala ng email. Maraming salamat, June Veneracion. Patay ang isang lalaki at kanyang anak matapos barilin sa Antipolo, Rizal. Ang insidente nag-ugat dahil sa paninita umano sa parking. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay San Jose, Antipolo City, kita ang lalaking nakaitim na face mask na bumaba ng e-trike at kinausap ang lalaking nakaputing t-shirt. Tumalikod ang lalaki nakaputi at tila dinuro niya ang driver ng e-trike matapos ay nagsagutan ng dalawa. Maya-maya, nagpakawala ng suntok ang lalaking nakaputi. May ilang nagtangkang umawat pero nagpatuloy ang rambulan ng dalawa hanggang sa sila ay bumagsak. Isang oras matapos ang away, sa pool sa CCTV, ang lalaking ito na pinagbabaril ang mga taong sakay ng nakaparadang tricycle. Dead on the spot ang 53 anyos na lalaki na isang parking attendant sa lugar. Naganap ang pamamaril pasado alas 7:30 kagabi sa parking lot ng isang palengke sa F. Manalo Street, Barangay San Jose. Pagdating ko ron is nakadapa siya, tapos ang tam niya is kaliwang dibdib. Sa ganito kasi parang dinali yung sa may puso niya, kaya dead on spot talaga, wala na talaga yung isang victim. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, 3 ang biktima sa insidente na pawang mga parking attendants sa lugar. Yung dalawa po din magtatay. Yung tatay niya, doon dead on the spot. Tapos yung dalawa, naitakbo pa sa ospital. Samantalang yung anak, yung tumlo, nung nasugod sa ospital, dineclare din ang dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng bala. Ayon sa pulisya, paninita sa parking ang naging ugat ng krimen. Itong yung parking attendant na yung isa na critical nga, may sinita. After nung kulang-kulang isang oras, may bumalik at doon na yung namaril yung tao na yun na bumalik. Tumakas daw sakay ng motor ang suspect. Pasado 1:30 kanina, na-recover ng otoridad ang e-trike na minamaneho ng lalaking sangkot sa away. Sa MLQ Market din po, mga 10 metro po ang layo mula po doon sa insidente po ng pamamaril. Natukoy po agad yung ng mga asset namin, yung ginamit po. At tugma naman po sa may CCTV po. Inaalam pa ng mga otoridad kung kanino nakarehistro ang naturang e-trike. Sa panayam ng GMA Integrated News sa mga kaanak ng biktimang magtatay na tumangging humarap sa kamera, nananawagan sila ng hustisya. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Heto na ang latest ngayong October 1st, mga mare at pare. Looking elegant as ever, sina Kapuso Primetime Royalties, Marian Rivera at Dingdong Dantes sa Milan, Italy. Dumalo ang Kapuso couple sa 60th anniversary celebration ng Vogue Italia. The Queen is queening. Si Marian suot ang black dress with silver details. Terno riyan ang dapper look naman ni Dong. Bago pa yan, joint slay rin ang Dong yan na dumalo sa mga event ng isang cosmetic brand. Pumapalo sa 600 pesos kada kilo ang presyo ng siling labuyo sa ilang pamilihan sa bansa. Gaya na lang po sa Mangaldan Public Market dyan sa Pangasinan, kung saan ilang araw nang walang halos maibentang siling labuyo. Kulang daw ang supply kaya mataas din ang presyo nito. Inaasahang unti-unting babalik sa normal ang presyo ng siling labuyo pagpasok ng Nobyembre. Base naman sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 230 pesos hanggang 420 pesos per kilo ang presyo ng siling labuyo sa NCR. Nalagay sa peligro ang 2 crew na yan sa Uttar Pradesh, India. Lumambitin sila sa ere matapos maputol ang isa sa mga lubid na tinutuntungan nilang platform. Inaayos daw nila ang mga salaming bintana ng gusali nang mangyari ang insidente. May suot silang mga safety harness at kalaunay na rescue ng mga kasamahang nasa rooftop. Nasa maayos na silang kalagayan at wala namang tinamong sugat. Ito ang GMA Regional TV News.
Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Patay ang isang rider sa El Salvador, Misamis Oriental matapos bumaga sa isang utility van. Ayon sa pulisya, unang sumalpok ang isang rider sa van na nag-U-turn sa Barangay Taytay. Sinundan pa siya ng isang motorsiklo na bumangga rin sa parehong van. Tumila po ng mga riders sa lakas ng impact. Nagpapagaling na sa ospital ang naunang rider habang idiniklarang dead on arrival ang ikalawa. Wala pang pahayag ang driver ng van. Arestado ang isang babae sa City of Naga sa Cebu dahil sa pagbebenta ng mga pekeng government document at ID. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng reklamo ukol sa lantarang pagbebenta ng suspect ng mga pekeng ID online. Sa ikinasang operasyon, naaresto ang suspect sa East Poblacion. Nasabat sa kanya ang ilang pekeng government ID tulad ng PhilHealth at TIN ID. Patuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation kung nagamit sa mga krimen ang mga pekeng government documents. Inamin ng suspect na alam niyang iligal ang pagbebenta niya ng mga ID na galing daw sa Metro Manila. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Mga mare, enjoy sa kanilang trip sa South Korea sina prinsesa ng City Jail lead stars Sofia Pablo at Allen Ansay. From airport hanggang arrival nila sa Land of the Morning Come, updated ang fans sa trip ng Team Jolly. Kabilang sa mga sinubukan nila ang trending na photo booth pictures. Hindi nila pinalampas ang authentic South Korean food. May cute pictures din sila habang kumakain sa isang noodle shop. Update po tayo sa Day 1 ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Kausapin na po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Ma'am Connie, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Unang 4 na oras po ng COC filing, kamusta po ang mga pangyayari at nasusunod po ba yung mga guidelines na inilatag po ng COMELEC? So far, so good po. At yan po ay makatotohanan sa buong bansa, hindi lamang dito sa filing para sa senador at party list. Although medyo napansin natin, medyo hindi ganun pakadami ang nagpa-file ng Certificate of Candidacy, Ma'am Connie. Pero at least, yung po mga supporters nila, kahit po sa ating mga regional offices, kung saan nagpa-file naman yung mga congressmen, ay contained, ika nga, ayos, orderly, peaceful, at hindi naman yung magugulo o yung bisa nagkakapikunan. Alright, meron ho ba kayo nakikitang kaibahan sa proseso po ng paghahain ng COC ngayon compared sa dati? Parang lumalabas po hindi pa ganun kadami. Siguro po yung bilang muna. Number 2, mabilis po yung pagpoproseso natin ng Certificate of Candidacy sapagkat talagang ating kinampanya na sana pag pumunta na sila sa filing sites natin, kumpleto na yung mga dokumento, hindi yung doon pa lamang ipuproduce yung ganito, kulang ang number of copies, hindi na kumpleto yung mga fill-upan. So at least po ngayon mukhang natututo na dahan-dahan yung lahat ng mga filers natin upang kumpletohin yung lahat ng Certificate of Candidacy form na atin pong pine-prescribe. I heard may mga napilitan po kayo na pabalikin dahil hindi complete yung mga documents, sir. Ilan ho ba sila? Ay, opo, meron po. Dahil yung isa pa nga po pumunta, dahil wala siyang kahit isang form ng Certificate of Candidacy. Ilista na lang daw yung pangalan niya doon sa listahan. Yung iba naman po, ay kulang yung bilang ng kopya. Dapat ay 5, ang daladala ay 3 lamang. At siyempre, hindi naman po kami pwede makialam hanggat hindi na ita-file yung Certificate of Candidacy sa amin. At yung iba naman po ay kulang, hindi po na notaryo yung Certificate of Candidacy, kaya pinapabalik na lang po namin sila. Okay, ano po ang inyong pakay para ho dun sa kabatiran na rin ng ating mga viewers? Dun po sa mga bagong guideline na ipapakita po sa COMELEC website ng COC ng mga aspirants at kailan po ito mangyayari? Alam niyo po dahil sa ating karanasan at nagkaroon ng issue doon sa paano nakatakbo yung isang maaaring foreigner at hindi daw nalalaman ng mga kababayan niya kung ano yung background o pinanggalingan itong mismong filer o yung kandidato na yan na naging isang local official. Ang sa atin po, wala naman po kasing pagbabago sa batas, wala man lang amendment pa sa batas at wala rin kami diskresyon na tumanggi sa mismong pagpa-file ng Certificate of Candidacy ng kahit na sino, basta tatanggapin po namin yan, although hindi naman garansya na makakasama ang pangalan sa balota. Kaya po ang ginawa natin, para po magkaroon ng malawak na transparency, ay atin na pong ilalagay sa COMELEC website 2 linggo pagkatapos ng October 8, yung lahat ng certificates ng candidacy ng lahat ng kandidato
na nag-file ng kanilang kandidatura. Okay, so kung meron pong mga tanong, reklamo, sa website po ng COMELEC, titignan yung mga nag-file at doon po pwede nilang, paano ba yun? Doon sila po pwede na mismo hong magreklamo sa inyo, Direkta, regarding pag nakita po nila, Ma'am Connie, na ito pala hindi rehistradong botante, o alam niya, hindi naman yan talagang yun ang edad yun, o kaya alam nila, hindi naman talaga Filipino citizen yan, o kaya hindi naman talaga nakatira yan dyan sa lugar nila, ay pwede po sila mag-file ng petisyon dito po sa atin sa COMELEC upang i-cancela at hindi payagan na maging botante o maging kandidato sa darating na 2025 national and local election. Marami pong salamat sa inyo pong oras na binigay sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Mabuhay po. Yan po naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Bagong-bagong balita, bahagya pong lumakas ang Super Typhoon Julian, pero nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila po niya, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte at northwestern portion ng mainland Cagayan. Base po yan sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Wind signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, buong Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Namataan po ngayon ang mata ng super bagyong Julian, 235 kilometers west ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 195 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible pang lumakas ang bagyo sa mga susunod na oras. Umaga o hapon bukas, posible muling pumasok sa PAR ang Super Typhoon Julian at magla-landfall sa Taiwan. Sa gabi ng Huwebes o madaling araw ng Biyernes, inaasahang tuluyan ng lalabas ng PAR ang bagyo. Ito ang GMA Regional TV News. Ninakawan na, binaril pa sa ulo. Yan ang sinapit ng isang estudyante sa Cebu City matapos hold upin ng 2 lalaki. Sa Lapu-Lapu City naman, nauwi sa rambulan ang isa sanang basketball friendship game. Ang mainit na balita hatid ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagkaroon ng kuyugan, suntukan, pati batuhan ng silya sa isang basketball friendship game sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sangkot sa gulo ang mga manlalaro mula sa Barangay Agos at Market Team ng lungsod. Tinutukoy na ng pulisya ang mga pangalan nila habang inaalam din kung ano ang mitsa ng gulo. Walay mo file sa ila nga charge, counter-charge o sa ka-team kung gisay mo file o physical injuries ato nang tunan nga possibilities nga pwede kita sa pulis mo file o kasong alarm scandal against atong duha ka team. Sususpindihin din ng Lapu-Lapu City Sports Commission ang mga sangkot. Patay sa pamamaril ng hold-upper ang isang estudyante sa Barangay Basak sa Nicolas sa Cebu City. Naglalakad daw ang biktima kasama ang kasintahan nang lapitan sila ng 2 lalaki. Ang isa sa mga lumapit, bumunot ng baril at itinutok sa magkasintahan, sabay kuha sa kanilang cellphone at pera. Binaril ng sospek sa ulo ang biktima bago umalis sa lugar. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Naaresto na ang isa sa 2 sospek. Nakuha mula sa 24 anyos na sospek ang isang caliber 45 pistol at ang cellphone ng biktima. Nakasalubong natin ang isang individual na nagmamatch dun sa description ng girlfriend ng biktima. So hinold muna natin tapos pinaproceed natin dun sa area yung girlfriend ng victim and she positively identified that the one who shot her boyfriend was the one na nahold namin. Aminado ang suspect sa pagnanakaw para maipambili raw siya ng bigas. Nabaril daw niya ang biktima dahil nabigla siya. Ni action og sukol. Uya imo gyud tong tumongyod nga sa ulo gid siya pusilon. Ngano naigo man sa ulo? Nakalitan ka? Inihahanda na ang kasong murder. Patuloy namang pinaghahanap ang kasamahan niyang minor de edad umano.
Patay ang 22 anyos na motorcycle rider matapos itong sumalpok sa isang taxi sa CM Recto Avenue sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Base sa investigasyon, lumiko ang taxi papasok sa isang gasolinahan nang bumangga ang motor sa bandang likuran ng taxi. Ang iyang testimony sa atong pagpangutana, matud pa niya nga wala kuno siya nakita. So sa diyang pag-cross na niya, kalit doon na ni motor. Hinihintay pa ng pulisya kung magsasampa ng kaso ang kamag-anak ng biktima. Iniimbestigahan din kung may nangyari noong drug racing. Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang operator umano ng isang makeshift drug den sa Subic, Zambales. Kasama niyang naaresto ang 3 pang sospek. Nakuha rin sa operasyon ang 136,000 pesos na halaga ng hininalang shabu, pati ang ilang drug paraphernalia at cellphones. Maharap sila sa karampatang reklamo, wala silang pahayag. Hinabol at pinalibutan ng mga barko ng China ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Bukod dito, sinilaw rin ng laser ang eroplano ng Pilipinas na posibleng makabulag kung tumama sa piloto. Balitang hatid ni Ian Cruz. Mula sa ere, tanaw ang 2 Chinese missile boats na kulay camouflage sa Hasa-Hasa Shoal, bahagi ng West Philippine Sea nitong Biyernes, September 27. Hinahabol nila ang mga barko ng BFAR na BRP Datu Matanam Taradapit at BRP Datu Rumapenet. 2 missile ship ng China yung namataan natin dito sa West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Hinahabol nila yung 2 barko ng BFAR na pumunta dito sa Hasa-Hasa Shoal para sana maghatid ng ayuda sa mga mangingisda dito. Namataan ko rin doon ang China Coast Guard Vessel 21555 na humarang at bumutas sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP Datu Sanday ng BFAR kamakailan. Maya-maya pa, sinilaw ng missile boat ang sinasakyan naming eroplano. Yan, laser. Agad nag-radio challenge ang aming mga piloto. Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Pero di sumagot ang mga Chino. 2 beses pang nag-laser ang missile boat. Pag natapat yun sa mata nating piloto, it will cause temporary blindness. Kalaunan ay umiba na ng tinatahak na direksyon ng missile boats at nagbagal ng takbo. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa ating civilian vessel ang missile boat ng Chinese Navy. Ibibigay raw nila sa DFA ang reports ng BFAR at media kaugnay nito. Ang panggigipit ng China, nararanasan din ng mga mangingisda. Minsan ma'am, pinapaalis bago minsan hinaharangan din. Kaya ang dating 10 toneladang huli sa 15 araw na pangingisda, 1 tonelada na lang ngayon. Nalulungkot ba kung medyo nagagalit? Siyempre, sa atin naman yan, bago pinagbabawalan tayo, siyempre magagalit naman tayo. Mahigit 800 mangingisda ang nabigyan ng diesel at relief packs ng BFAR. Bukod sa Hasa-Hasa Shoal, naghatid din ng tulong sa Marie Louise Bank at Iroquois Reef kung saan di bababa sa 20 Chinese militia vessels ang pumalibot sa BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkao. Hindi naman sila lumapit kaya natuloy ang pamimigay ng ayuda. Bago pa makadaong sa Pag-asa Island ang 4 na barko ng BFAR noong Miyerkules, September 25, sinundan na ang mga ito ng mga barko ng Chinese Navy. Sa routine maritime patrol ng BFAR kinabukasan, di bababa sa 10 Chinese militia vessels ang namataang nakapalibot sa Pag-asa Island. Niradyohan ng China ang BFAR vessels para itaboy sa lalapitang Sandy K1. Under the jurisdiction of the People's Republic of China. China Coast Guard 5101. This is BRP Datu Pagbuaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources present the Philippine government conducting a lawful maritime patrol. You must stay clear of our route. Over. Maya-maya ay nagbaba ng 2 inflatable boat ang China na may sakay na Coast Guard personnel na humabol sa BRP Datu Rumapenet. Sumunod na rin ang 2 Chinese militia vessels. Ang isa humabol sa Rumapenet, ang isa naman sa BRP Datu Pagbuaya. Pagkatapos, lumipad ang helicopter ng Chinese Navy.
at inikutan ang 2 barko ng BFAR. Ang Dato Romapenet, pinagitnaan na ng isang Chinese militia vessel, 2 inflatable boat at helicopter ng Chinese Navy. Hinarangan din ng China Coast Guard ang pagbuhaya, isang dangerous maneuver na may tuturing. Umiwas na lang ang BFAR vessel kaya walang banggaan. Natuloy rin ang patrol mission sa Sandy Cays 1, 2 at 3 na nilayon din ng China vessels. Ang mga hakbang ng China, tinawag ng National Maritime Council na illegal. That maritime area is within the exclusive economic zone of our country. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. Doon sila kabilis gumalaw dahil napakalapit ng Subiri. Doon nila tinatago o sinasabi natin ginagarahe ng kanilang mga Navy ships. Sa maritime patrol ng BFAR, kapuna-punang malapit na ang mga barko ng China sa mainland Palawan. Huwebes pa lang ay namataan na ang China Coast Guard 5202 at Chinese warship 551 malapit sa Palawan. Babala ng National Maritime Council. Non-negotiable yun pag pumasok na sila sa ating 12 nautical miles. Territory na natin yun. Now we can already do more physical challenges. No? We can even board them. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila sinakop ng mga parrot o loro ang isang bayan sa Buenos Aires Province sa Argentina. Sandamakmak na mga parrot ang nasa kable ng kuryente na nagdulot pa nga ng kawalan ng kuryente sa lugar. Kahit pa subukan ng mga residenteng itaboy ang mga ibon, hindi po sila umaalis doon. Ayon sa mga biologists, pumupunta sa lungsod o mga komunidad ang mga parrot dahil sa deforestation o pagkakalbo ng mga gubat. Nawawalan daw kasi ng pagkain ang mga ibon kaya sila naghahanap ng ibang lugar. Mga mare at pare, ikinasal na si Pitch Perfect star Rebel Wilson sa kanyang partner na si Ramona Agruma. Sa IG, isinare ni Rebel ang kanilang wedding photo wearing their elegant white off-shoulder gowns. Base sa caption ng Australian actress-producer, ikinasal sila sa Sardinia, Italy last September 29. Isa sa well-wishers ng couple, ang co-star sa movie na si Adam Devine. Last year nang i-reveal ni Rebel ang kanilang engagement. Congratulations and best wishes! Ilan pang senatorial aspirant ang nag-hire ng Certificate of Candidacy ngayong umaga, kabilang dyan si Felipe Monte Alto Jr. Pati na si Senador Francis Tolentino. As of 11:30 a.m., 7 na ang naghain para sa pagkasenador base sa listahan ng COMELEC. 3 party list naman ang nakapaghain na ng kanilang Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Isa pong bibong bata from Mandaluyong ang bida po natin ngayong araw. Kinagigiliwan dahil sa kanyang cute at pilyo moment. Kung bakit, let's watch this. Anong Mars, mama mo ko? Imbis na mom, nanay o mama na uwi sa Mars. Yan ang tawag ni Baby Jose Calisto sa kanyang mommy Carla. Kung hindi kumare, tropa-tropa din ang iba niyang palayaw. Boss o best naman ang minsang hirit ni Baby. Hit naman ang video sa mga kumare at kumpare nating netizens. Almost 2 million na ang views niyan. Trending! Kumare natin yan. Yes. Kumpare natin si Baby. Si Pars Baby. Ayan. Si Mami Kumars natin. Yes. Pwede mo rin tawagin. Mukha naman siyang Boss Baby, oh. Diba? Ang cute no, Mars. Mars tawag niya talaga sa Mami. Si Daddy kaya Pars! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 85 araw na lang. Pasko na. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.